No? Ito ng Matindi yan. buhay ng isang government official. Kasi pag maglilingkod ka sa gobyerno, dapat bitawan mo na yung pwedeng maging conflict sa iyong trabaho. Na kung saan kayo magdidesisyon na makikilabang. Pero hindi, parang sinasamantala pa eh. No, huwag ka mag-alala. Ako ang bahala dyan. Ako ang pinaka DNR, secretary, etc. Ako ganito, ganyan. Diba? Ngayon. Ganun yan eh. Hindi mo pwedeng, kunyari, may disqualification yan, mga 5 years after mo wala ka na. Hindi ka pwede magkaroon ng transaction with your old... Ito kasi perpetual. Alam mo, may ganun ba? May batas ba na ganun? Wala. Kailangan mo bang i-legislate yun? Pero yung prinsipyo niyan, it carries over to the next generation. Ethical consideration. Pag naupo ka na, wala ka na dapat na makilang. Ngayon, alam na ho natin mga bossing kung bakit laging nag-iingay si Defensor, ha? Alam na natin ang dahilan kung bakit ang sigaw para sa mamamayang Pilipino. Damay na naman yung mamamayang Pilipino. Yung pala pang sarili. Di ba? Pang sarili yung isinisigaw, mga bossing. Ngayon puntahan lang natin saglit yung si attorney ng mga DDS, no? Si Jimmy Bondoc ko. Hindi naman daw kasi nagtatago si Bato de la Rosa, mga kababayan. Yun po ay hindi po nagtatago. Uy, nakita nyo ha? Si Bato ay hindi po nagtatago. Pakinggan nyo mga kababayan kung paano ididepensa ni attorney Jimmy Bondoc yung kanyang kliyente na si Bato de la Rosa. First trabaho yata yan, Boss Jimmy No? Ito po yata yung kauna-unahang trabaho bilang attorney ni Jimmy Bondoc. Si Bato, hindi po nagtatago. Sabi ni Kimi Barrera, ay naku, yan na naman siya. Kanta ka na lang ulit. Hindi, totoo ho. Idol ko ho ito, si Jimmy Bondoc. Sa pag-awit ho, no? Lalo na nga kapag kinakanta niyan yung Moonlight Over Paris. Yeah. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Diba? Hindi siya kumanta naman. Sorry. Sinabi ko pa naman, favorite ko. Anyway, game. Malamang ito, tingin ko dito, nahasa to ni Atty. Torion. Yung tipo bang mga sinasabi ni Atty. Torion na si Kibuloy hindi nagtatago. No? Ginagawa niya lang yung sarili niya na hindi siya available. Tingin ko yun yung sasabihin niya. What happened? Not yet. Tadag. Tagal. Tagal. Not tadag. Ulit. Say tagal. Tadag. Why? You wait for me? For what? No, go na there. Almost done. Kapag ka nagbablog lagi yan, mga kababayan. Game! Si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas. Yung pala ang ginagawa ni Bato, pinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas, mga bossing. Nadamay pa na naman tayo. Nadamay, ang galing talaga. Pwede. Na-connect mo yun, Jimmy Bondoc, Pinaglalaban ang kasarinlan para yung tipong, kasi hindi siya pumapayag na mahuli o makuha siya ng International Criminal Court na hindi sakop ng ating bansa o walang jurisdiction sa ating bansa. Ganun yung gusto mo sabihin, boss, di ba? Kaso nung panahon, 2017, 2019, may jurisdiction ang ICC at nakasaad naman doon sa mga kasulatan na meron pa din silang jurisdiction na kunin itong mga ito. Di ba, Jimmy Bondoc? Ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Ayaw yumuko sa dayuhan. Ano ba yan? Susubo o sa Pilipino yuyuko? Sa Pilipino na lang susubo? Naku po. Mahirap yan. Alam ko si Roque sumusubo. Hindi po pagtatago yun. In fact, pagtatago yun. Iba ang hindi po pagtatago yun. In fact, pagtatago yun. Sinong pinaglololoko ninyo?
No, nung panahon ni dating Pangulong Duterte na siya ang presidente, walang malapitan yung mga biktima ng laba ng oplan-oplan tokhang ninyo. Walang malapitan. Kaya ano po ang ginawa ng mga biktima sa pangunguna po ng pagsama ni dating Senador Antonio Trillanes? Sinamahan po sila sa ICC. Alam nyo, yung mga DDS nga no? Grabe ang batikos, grabe yung mga pangkukutya doon sa pare Kesyo ibinabalik nila gumagamit pinagbabawal na gamot yan dati, adik yan, ganito, ganyan. Yung CBCP nga tinanggap yung pagiging pare o yung pagkakapare niya no? Kahit alam nila na ganun ang background Tapos dahil lang kayo mga Duterte at kalaban ng Duterte, yung pare na yon nilalait nyo na. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi ninyo. Di ba, Mama Maritel T? Hindi tayo nagtatago ng mga kriminal, sabi ni Antonio Bautista. Tatago sa pagtatago yun. Sa totoo ba, naniniwala kayo na dahil lang sa sweldo, kung totoong umiiwas si Bato, kung totoo, which is not true, no? Pero kung totoong sumiiwas, balagyan niyo ba sa liit ng sweldo sa Senado? Liit daw siya dahil lang dun sa 200,000 mahigit na sweldo. Maliit naman yan para sa mga... Patuloy pa din magtatago. Alam naman namin yan. Mas pipiliin ni Bato na magtago kaysa naman biglang pumasok. Ako kasi naniniwala talaga ako doon sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Ngayon, ang nakikita ko po, pag biglang pumasok yan sa Senado, biglang active na yung warrant of arrest na yan. May mga naririnig pa tayo na yung estilo ng mga pagbibigay ng mga warrant of arrest pasikreto na para madaling makuha. Baka active lahat bigla, no, Jimmy Bondok? Biglang tumayo na yung mga kapulisan doon sa labas ng Senado. Diba? Pag biglang pumasok si Bato de la Rosa sa trabaho. ng senador. Di ba? Kaya kumbaga real talk lang tayo. Kung totoong magtatago ka, maaakit ka ba ng 200,000? Hindi naman. Di ba? Dali. Kung totoong nagtatago ka. Totoo nga, nagtatago naman talaga. Ano pa gusto mo ipaliwanag yan? Kung totoong nagtatago ka, maaakit ka ba ng 2,000? Hindi naman. O yan, kaya nga ganyan, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa din lumulutang. Ano ang connect nun sa kasarinlan ng Pilipino? Wala. No? Sorry. Para sa akin, hindi pa din pasado sa pagiging abogado itong si Jimmy Bondok. Maraming salamat and God bless po sa ating mga lahat mga kababayan. Alas 10 ng umaga, nakalive po tayo mga Boss Chipamo Sir. Dito pa rin po sa Mark Ramos Channel. Maraming salamat po. God bless.